Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direk Noelsa. Mga ka-Adonis, mga kalingap, sa mga kalingap natin dyan na nagtatanong kung bakit ito po ang ating content. Sa mga hindi nakakaalam, bago po tayo napunta sa kalingap, tayo po ay nakikipagdigma sa mga kakaibang nilalang at dito nga, tayo po ay nanggaling sa komunidad ni Francis Leo Marcos at ng mga kumakalaban dito na kagaya na lamang ng mga United Talino Warriors. Sa mga nakakilala sa akin, alam po nila yan. At ako po ay naging isang Direk Noelsa dahil na rin sa kagagawan ng kapatid ni Francis Leo Marcos. Bilang isang direktor at ang aking pong talent o artista ay walang iba kung hindi si Jam Antonio o ang kapatid ni Francis Leo Marcos. And fast forward, nagkakilala tayo dito sa Kalingap dahil sa pagtatanggol ko sa FFCI dito kay Attorney Libayan, kung saan lumabas naman ang ating pong karakter na si Attorney Libagan at dito natin nakilala ang Kalingap at nagtuloy-tuloy na sa ating pong magandang advokasya na sumuporta sa tunay na mga charity vlogger. At eto nga, dito sa laban ni Makagago kay FLM, dito siya tumama. Sapagkat alam naman natin kung anong klaseng tao si FLM o Norman Mangusin at hindi tayo makakapayag na yung ginagawa ng mga tunay na charity vlogger ay basta-basta na lamang madudungisan muli nitong si FLM o Francis Leo Marcos o Norman Gusgusin. Kaya nga mga kalingap, mga ka-Adonis, at kasama na dyan yung mga kahombre, alam ninyo, dito sa ating pong mga napanood, sa ilang series na rin na napanood natin sa vlog ni Makagago WhatsAppman at ganun din naman sa mga sagot na ginagawa ni Norman Gusgusin, dahil binabanggit nga ni Norman Mangusin na siya po ay isa sa pinakamataas na chairman o kung anumang klaseng mataas na ranggo sa ACRO, na alam naman natin na ito po ay hindi mangyayari sapagkat kung gusto talaga ni FLM ng mga matataas na posisyon, matataas na lugar, dapat sa kanya, siya po ay nasa kisame o kaya nasa bubungan ng bahay kahit wala pang baha. O kaya naman, para mas maganda-ganda, total nakarating na rin siya ng Dubai, sana pumunta na lang siya doon sa tuktok ng Burj Khalifa at nagsabog ng mga bigas sa buong Dubai. Pero hindi po. Sapagkat itong claim niya na siya ay pinakamataas na chairman ng ACRO, kung hindi tayo nagkakamali, no? Ito ay pinabulaanan ng chairman ng ACRO na si Mang Igme, na napanood na din naman natin sa vlog ni Makagago WhatsAppman. Sinabi ni Igme na itong si FLM ay na-meet na rin naman niya at sa una pa lang nilang pagtatagpo, pagkikita ay ayaw na raw niya. Parang sinasabi niya na mas gusto niya pang makipag-meet sa mga aso at pusa kaysa makipag-meet sa isang tao na kiniklaim niya na isa siyang tao, subalit asal hayop naman. At dito sinasabi ni Kaigme na ito ay walang katotohanan. At kung may naitulong man siya dito sa grupo na ito, sa samahan na ito, sa brotherhood na ito ng ACRO, ay hindi naman nila alam kung saan nito kinuha yung mga pinantulong. Sapagkat alam na alam ng bawat isa sa atin na kung tutulong ka, ito ay dapat na nanggagaling sa mabuti. Hindi po pwede yung style na Robin Hood na tutulong ka sa kapwa mo na kinuha mo naman sa panggugulang sa iba, panlalamang sa iba, sapagkat ito po ay hindi karapat-dapat. Kung ikaw ang tatanggap ng tulong, mas nanaisin mo na yung tulong na makukuha mo ay galing sa malinis na paraan na walang inaapakan na ibang tao. Subalit, kabaliktaran ang ginawa ni FLM na alam natin na kung sakasakali na siya ay tumulong, subalit marami naman siyang naloko na tao. Kung sakasakali na siya ay tumutulong, subalit mayroon naman siyang hindi nabayaran. Ang katwiran niya, para naman sa tao. Ang katwiran niya, kahit na maloko niya itong negosyante na ito, basta itinulong niya sa kapwa, ay tama na. Maling-mali. At ito ay napatunayan na yung ganitong estilo ni FLM ay isiniwalat ni Kaigme na Robin Hood style, which is maling-mali. Kumbaga, sa isang taong may sakit na nangangailangan ng transplant na kung saan kailangan na palitan ng isang bahagi ng kanyang katawan, at ang bahagi na ito ay kailangan pang kunin sa isang tao o magsakripisyo na tao ng sapilitan para sa sarili mong kapakanan, hindi ka rin naman magiging masaya. Ganon din naman sa pagkakataon na ito na kung saan yung mga sinasabi ni Kaigme na style daw ni FLM na tutulong sa kapwa subalit mayroon namang nilalamangan na hindi naman galing sa mabuting pamamaraan ay hindi rin naman maganda. At lahat daw ng pinagyayabang
ni FLM ay hindi sa kanya. Kumbaga, lahat ng matapatan niya, no? We are talking about the reputation, no, credibility of FLM, sapagkat marami po siyang napapaniwala. Kagaya na lamang na kapag nadaanan niya ang isang building, ikine-claim niya na sa kanya daw yon. So, lahat ng madaanan niya ay pagmamay-ari niya. Kahit daw yung minsan na nagdi-deliver ng bigas. At pagkatapos na umalis yung truck ng bigas na nagdi-deliver, ay ikinontent niya na at ito ay pinapalabas niya na pinamimigay niya. Which is, hindi naman. Yun ang sinasabi ni Kaigme. Ito ay hindi lamang nakapaloob dun sa usapin ng kanyang posisyon sa ACRO sapagkat hindi naman daw ito totoo at wala pong katotohanan. Yung mismong chairman na ng ACRO ang nagsisiwalat na ito ay walang halong katotohanan lahat. Lalo na yung ibinibintang sa kanya, yung paninira sa kanya sa kanyang negosyo ni Kaigme doon sa Brothers, doon sa bar, ay wala daw katotohanan na may nangyayaring milagro, na may nangyayaring labanan, na mayroong nangyayaring torohan o kung anuman doon sa bar na yon. Wala pong katotohanan at dito nga nakahanda si Kaigme na sampahan siya ngayon ng reklamo. Sampahan siya ng demanda. Nakahanda si Kaigme na idemanda siya. Kayang-kayang sagutin lahat ito ni Kaigme. At ito ay kanyang sinabi mismo sa harapan ni Makagago. WhatsApp man na kung saan natatawa na lang si MG, gulat na gulat at halos hindi makapaniwala. Although anticipated na niya na kayang gawin ito lahat ni Francis Leo Marcos o ni Norman Gusgusin. He is claiming na siya ang pinakamataas sa ACRO, na chairman ng ACRO. He is claiming yung mga bagay o property na hindi sa kanya. Akalain mo yun. Napatino niya raw yung lugar, no? Doon sa GMA Cavite, kung di tayo nagkakamali, ang sabi ni Kaigme ay kung tutuusin, kung ito ay may katotohanan, 3 barangay daw ang katumbas. Napatino ni FLM. Naniniwala ba kayo doon? Kung meron dapat unang patinuin, hindi yung mga tao doon sa paligid nila, yung mga kapitbahay o yung komunidad na mismo. Kung hindi ang una dapat na patinuin dito, yung sarili niya mismo dapat patinuin ni Francis Leo Marcos, si Norman Mangusin. At isama niya na rin naman itong si Casper, na talaga namang ayaw maglalalapit sa kanya. Dahil sabi din ni Kaigme, isiniwalat din kay Makagago na si FLM daw, na bukod sa inutang pa yung kanyang postiso, ay hindi raw maganda ang amoy ng bibig at hindi rin maganda ang singaw ng katawan. Na kung saan, alam na rin natin na ito daw ay hindi naman naglililigo sapagkat ito po ay may lahing kambing. Yan si FLM. At sa pagkakaalam natin sa mga ACRO, mga matitino yan. Yung brotherhood niyan, lahat yan mga respetado at naliligo syempre. At hindi tayo naniniwala na si FLM ay kahit na miyembro ng ACRO ay hindi papasa. Dahil nga, ang sabi ni Kaigme ay hindi nito kakayanin ang initiation. Hindi nito kakayanin yung palo. But wait. Sa tingin ko, Kaigme, mali ka dyan. Tingin ko, nakapasok talaga si FLM. Tingin ko yan. Tingin ko lahat ng palo, sinalo niya sa buong katawan. Kaya nga ganyang kaitim yan. Dahil yung palo na ginawa sa kanya ng ACRO ay tumagos hanggang sa kanyang budhi o sa kanyang kaluluwa. Kaya pati yung kanyang budhi at kaluluwa ay nangitim na rin. Maitim na budhi, maitim na kaluluwa. Dahil sa paddle yan, sa pagpasok niya sa ACRO. At ang napuruhan sa kanya, yung kanyang muka, yung kanyang ilong. Hindi na natin sasabihin pa. Kaya nga siya ay nakapustiso din dahil nabangas yung kanyang mga ngipin nung tinamaan ng paddle. At kita nyo naman, ang ganda ng pagkakapalo sapagkat hindi lamang black eye ang kanyang tinamo kung hindi buong muka ang nagkaroon ng itim na marka. Yan palang, Kaigme. Bakit parang dito sa pagkakataon na ito, nagkamali ka yata, Kaigme. Pero naniniwala naman ako sa iyo. Sa isiniwalat mo kay MG, no, sa isiniwalat mo sa amin, na hindi nga naman siguro papasa talaga to. Dahil ito ay tapan-tapangan nga lang. Dahil nga dun sa pinuntahan siya ni Makagago, hindi na makalabas ng bahay. Diyan pa kaya lalabas siya para magpapalo? Ilang beses yun. Ang dami nun. Pag nagkataon, itsura niya na ganyan. Lantang gulay na siya. Baka lutuin na siya ni Casper. Dahil si Casper ay hindi na nagkakakain ng gulay. Sapagkat sila daw ay mayroong manang na nagluluto para sa kanila. Subalit nung lumabas at tinawag ni FLM itong si Manang, ay wala naman lumalabas, tama nga naman na si Casper ang lumabas. So naglolokohan lang silang dalawa at itong trilyonaryo na ito ay nakatira na lamang sa apartment na mayroong kalan na degas, no? Degasul
No? Sa pagkakaalam natin, ang mga trilyonaryo, mga gas range ang gamit niyan, mga touchscreen pa na mga lutuan. May tagaluto talaga na uniforme. Pero doon sa bahay na pinalalagyan nila, ang kanya pong lutuan ay di pitik, di gaas. Malamang naubusan pa ng gaas yan. At yung mga condiments nga naman ay kulang-kulang. Malamang inutang pa yan at nilista na lang sa tindahan at kanila pong nilagay doon sa kanilang lalagyan. Mayroong water gallon na akala ko pa naman aquapan na. Ang kanyang iniinom, subalit hindi naman pala. Tubig, poso lang din at tubig gripo. Yan si FLM, lahat na lang inaangkin. Nagpe-pretend. Buong buhay niya na lang yata ay nabubuhay siya sa pagpapanggap at pag-angkin sa pagmamay-ari ng iba. Lahat na lang kinukuha niya. Bagay, identity, lahat gusto niya sa kanya. Lahat inaangkin niya. Pati titulo o estado, siya daw ay PhD. Kung ito ay hindi nire-recognize ng SHED o tinatanggap, malamang ito ay nire-recognize ng SHET. Yes. Kilalang kilala siya ni Kaigme. Kaya nga galit na galit si FLM. Lalo na nung nahagilap siya ni makagago WhatsApp man. Itong nagpapanggap na Marcos, na hindi naman Marcos sapagkat hindi raw nakikita sa itsura. Samantalang ang mga Marcos ay royal blood with blue spoon in their mouth. Samantalang ito si FLM ay nagkakasya na lamang sa libreng almusal. Samantalang ang mga tunay na Marcos, mula daw sa pagkabata ay alaga na sa vitamins. Si FLM hindi yan naranasan sapagkat ang naranasan lamang inumin ni FLM sa pagkakaalam natin ay fertilizer o pataba sa lupa. Nakakatawa. Sa lahat ng isiniwalat ni Kaigme, kayo na lamang po ang humusga kung tama ba na paniwalaan nyo si Francis Leo Marcos o si Norman Gusgusi. Si Kaigme na ang nagsabi. Na-meet niya na ang taong ito, kaya dapat nating paniwalaan. At kung ano man ang laban sa kanya ni FLM, sabi ni Kaigme ay kayang-kaya niyang harapin saan man makarating. Yan. Yun lamang ang ating masasabi sa bagay na yan. So muli maraming salamat sa inyo pong lahat. Huwag nating kakalimutan. Suportahan ang ating pong ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, sa ating pong mga mabubuti at matsatsaga at mga tapat na charity vloggers ng Kalingap. Ganun din sa ating mga kaibigan dyan. Maraming salamat sa inyo pong pagsuporta sa lahat po ng ating members, subscribers. Tayo po ay nasa 95 na and sooner or later tayo po ay tutungtong na sa 100,000 subscribers na kung saan kayo po ay bahagi sa tagumpay na yan. Alright? So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging gwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you all.